Si Jalen Green ay maaaring pumasok sa free agency sa 2025 kung hindi sila magkasundo ng Houston Rockets sa mga kondisyon para sa contract extension. Matapos ang isang kahangahangang pagtatapos sa nakaraang kampanya, mataas ang inaasahan ng Rockets mula sa kanilang batang core sa darating na season. Si Green ay nagho-host ng Jalen Green Youth Basketball Camp sa Houston at nagbigay ng pahayag tungkol sa kanyang kontrata sa Rockets. Sigurado, ang pangunahing focus ko ay ang season sa harap ko, kasama ang mga players na meron kami, makarating sa playoffs at umabot hanggat kaya namin. Binubuo namin ang pagkakaisa ng team kung sino kami. Iyon ang pangunahing focus sa ngayon and everything will work itself out. Si Green ay nag-average ng 19.6 points, 5.2 rebounds, at 3.5 assists. Noong nakaraang season, pinangunahan niya ang Rockets sa 16-7 na pagtatapos ng season na naglagay sa kanila sa laban sa Warriors para sa ika-10 pwesto sa conference at tinulungan silang maiwasan ang ika-4 na sunod na talo na season. Ang number 2 pick last 2021 NBA Draft ay nagsalita tungkol sa pagtatapos ng season ng team na nagpapahayag ng optimismo para sa potensyal na playoff run sa susunod na season. Talagang lumabas lang kami at naglaro. Nakuha ang chemistry ng team. Iyon ang pinakamahalaga ngayon, ang magtulungan para gumaling bilang isang team. Natapos namin ang nakaraang season na malakas. Pare-pareho kaming nakafocus at alam namin kung ano ang kailangan para manalo. Alam namin kung ano ang kaya naming gawin kung maglalaro kami ng maayos. Sa tingin ko, alam na namin ang dapat gawin mula umpisa hanggang matapos ng season. Kaya sana ito'y magdadala sa amin sa playoffs. Kung gagawin namin yon mula umpisa, gagawin ko iyon mula umpisa, gagawin ng team iyon mula umpisa, makakapasok kami sa playoffs. Ang Rockets ay isa sa pinakamagagaling na ika-11 seed sa kasaysayan ng NBA noong nakaraang season na nagpapakita ng level ng kompetisyon sa Western Conference. Sa maraming top teams na gumagawa ng karagdagang mga hakbang, gagamitin ng Rockets ang 2024 to 2025 season para magdesisyon kung nais nilang manatili sa kanilang batang core o maghanap ng panibagong pagalog para sa isang win-now move bago ang susunod na off-season. Ang mga contract extensions para sa mga top stars mula sa 2021 draft class ay nagsimula ng ipamahagi kasama sina Cade Cunningham, Scottie Barnes at Franz Wagner na pumirma na ng max contract extensions sa kanilang mga team. Sina Green at Sengun, parehong first-round picks, ay naghahanap ng parehong kontrata, ngunit malabong ibigay iyon ng Rockets sa alinmang star. Sa ngayon, malabong makuha nina Sengun o Green ang max rookie extensions. Parehong eligible para sa isang 5-taong deal na nagkakahalaga ng hanggang $224.2 million. Ang Houston ay may mga pag-uusap na sa parehong kampo patungkol sa extension at magpapatuloy sa pakikipag-usap sa off-season. Ngunit ang tsansa na alinman sa kanila ay pumirma ng max contract ay manipis. Mas malamang na balikan ito ng Rockets sa susunod na taon maliban na lang kung may kasunduan na makikinabang sa magkabilang panig. Maaaring magbago ang sitwasyong ito depende sa pag-unlad nina Green at Sengun sa susunod na season. Sa mga ulat na ang Rockets ay sumusubok na i-trade si Kevin Durant ngayong off-season, sina Green at Sengun ay maaaring maging mataas na halaga bilang trade assets para sa isang superstar na win-now move kung magiging available ang isang player. Pareho pang pwedeng pumasok ang dalawang player sa restricted free agency para sukatin ang kanilang market value. Ngunit may karapatan ang Rockets na mag-match ng anumang offer gaya ng ginawa ng Suns kay DeAndre Ayton noong huling season. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang Dallas Mavericks ay naglalagay ng lahat sa kanilang off-season ngayong summer. Matapos ang kanilang 2023-24 na nagtapos sa pagkatalo sa NBA Finals, marami silang kailangang gawin.
sina Luka Doncic at Kyrie Irving ay nangangailangan ng isang consistent na pangatlong scorer. At ang koponan ay nangangailangan ng mas maraming shooters. Sobrang kailangan nila ito. Agad na nagsimulang kumilos ang Mavs nang magsimula ang off-season at nakipag-trade sila para kay Quentin Grimes. Pero ang tunay na simula ng kanilang off-season ay nang pumirma sila kay Klay Thompson. Ang pagkuha ng Dallas kay Thompson ay ang pinakamalaking free agent signing sa kasaysayan ng kanilang prangkisa at mukhang magiging kamangha-mangha ang kanyang akma sa koponan. Siya at si Doncic ay maghahari sa laro kapag magkasama sa court dahil sa atensyon na nakukuha ni Doncic kapag hawak niya ang bola at ang shooting ni Thompson ay magiging malaking tulong sa opensa ng Dallas. Bukod sa mga nakaka-excite na posibleng magawa ni Thompson sa loob ng court para sa Mavs, marami rin ang nasasabik sa kanyang kontribusyon sa labas ng court. Ang leadership ni Thompson ay magiging malaking pakinabang sa Dallas at ipinakita na niya ang kanyang pagiging leader kahit hindi pa siya nakakapaglaro. At ipinakita na niya ang kanyang pagiging leader kahit hindi pa siya nakakapaglaro. Halos buong team ng Mavericks ay nagpunta sa Los Angeles noong nakaraang buwan upang mag-bonding at mag-train at inihayag ni Thompson na siya ang nagplano ng kanilang trip papuntang Catalina Island habang nasa California sila. Sinabi ni Thompson na ang Catalina Island ay isa sa mga paborito niyang lugar at mamahalin niya ang alaala na iyon habang buhay. Ikwenento ni Thompson na ginugol nila ang araw sa pagtalon mula sa bangka, paglangoy at pagsakay sa jet skis at tila lubos siyang nakatuon sa pagsabak sa kultura ng Mavs. Nag-enjoy daw siya sa pagkilala sa kanyang mga bagong kakampi at masaya siya na nagbigay siya ng ganitong alaala sa kanila lalo na't malapit na ang pagsisimula ng season. Ang pagpaplano ni Thompson ng araw ng kasiyahan para sa kanyang mga kakampi ay nagpapakita kung gaano na siya ka-invested sa team at tila magiging seamless ang kanyang akma sa Dallas. Noong nakaraang season, nawalan si Thompson ng kasiyahan sa laro habang naglalaro para sa Golden State Warriors at tila nakasama ito sa kanya mental at pisikal na aspeto. Perpektong lugar ito para kay Thompson at mukhang seryoso na siya sa bagong oportunidad na ito sa Dallas. Ang magandang akma sa loob at labas ng court ay mahalaga sa NBA at ipinapakita na ni Thompson na magiging mahusay siyang akma sa Dallas dahil sa malasakit niya sa kanyang mga bagong kakampi. Nais ni Thompson na manalo ng kanyang ikalimang singsing sa Dallas at handa ang Mavs na bigyan siya ng magandang pagkakataon na makuha iyon. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.